Nakakagalit, panoorin, Atty. Guanzon at Sen Aimee di nakatiis sa mga nagkukunwaring legit analyst. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Diskurso PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Diskurso PH at bigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Facebook reel posted by Atty. Bing or Rowena Guanzon. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Sabi niya, binulgar niya yung bagong nahanap na scam or pamamaraan ng mga kawatan sa gobyerno. Ano bago na naman? Nawala na ang flood control project. Ito naman ang ipinalit. Ano yung pinalit? Farm to market roads. Iyo? Na Ganyang katalino? doble pa ang budget. Ito, pakinggan natin siya. Magnanakaw sa BICAM committee ng mga piling-pili ng mga congressmen at senador. Ay in-approve lang ng Senado 16 billion para sa farm to market roads. Na DPWH syempre yung gagawa at magkakontrata. Pero sa BICAM, tinoble, naging 32.6 billion. Talaga nakakita na naman kayo ng bagong scam. Wala na nga flood control projects, pero meron namang farm to market roads. Talagang para napapansin ko dito sa mga to, talagang hindi titigil talaga tong mga to hanggat hindi tayo nasasaid. Yung ibig ko sabihin nasasaid, yung tipong talagang yung kaba ng bayan talagang maubos na. Parang enjoy na enjoy to kasi itong mga to, kung tutusin, walang kahirap-hirap no? Diba? Siyempre, pag ikaw nandiyan ka, wala naman silang kahirap-hirap dyan sa pera na naiipon dyan sa gobyerno Yung mga buwis na yan. Parang inaasahan nila kasi dyan, kinabukasan, meron naman yan. Kita mo naman sa dami ng nagbibigay ng buwis dito. Diba? Parang enjoy na enjoy sila sa pagbabos ng pera ng taong bayan no? Mga magnanakaw kayo, na walang hiya kayo. Booking kayo ni Congressman Lian Leviste. Alam mo, I expected more from Congresswoman Swansing. Wala rin pala. O, mandar na naman ang mga magnanakaw sa Idoble lang natin. committee ng mga piling-pili ng mga congressmen at senador. Ay in-approve lang ng Senado 16 billion para sa farm to market roads. Na DPWH syempre yung gagawa at magkakontrata. Pero sa BICAM, tinoble, naging 32.6 billion. Talagang Yun Grabe DPWH ang mag-implement. Okay lang sana kung ibang ahensya, example, DA, sila na lang. Katulad sa nangyari sa classrooms, panahon ng Aquino administrasyon. Sila mag-i-implement no? Dumi-dumi na nga ng image nila Duterte administrasyon, ang nangyari, ang pagpapatay ng classroom, bahala ang DepEd. Silang maghanap ng mga kontraktor, silang mag-bid. Kaya mabilis ang pagpatayo ng classrooms sa Aquino and Duterte administrations. Pagdating dito sa Marcos Jr., kinonsolidate. Dinala lahat, DPWH lahat ang mag-implement classroom construction. Pati classroom, no? Hindi, baka iniisip nila, total naman, madumi na pangalan ng DPWH Kasi kung tutusin talaga, pag sinabi kasi parang DPWH, parang lahat ng tao ngayon may trauma na dyan Kasi pag nabanggit na nasasangkot sa usapan ng DPWH, naku, DPWH, pagkakatiwalaan pa ba natin yan? Hindi, diba? Sa totoo lang tayo. Pero ngayon, talaga lahat inaasa nila sa DPWH, Parang doon nila inaata, doon nila binibigay na kayo na yung gumawa niya na minsan kahit hindi naman nila
Hindi naman nila linya o role, parang ganun. Eh, sa kanila inaatas yun. Kumbaga, parang ganito. Sila yung basta, yun na yun. No? Parang, ewan ko sa inyo. Ewan ko ba sa nangyayari ngayon, no? Di ba? Talagang, talaga. Pati ako, nauutal-utal na rin eh. Nagagaya na rin ako dun kay, Ay, ang nangyari, kailan ba itong 2 months ago ata, o last month, napag-alaman natin na out of, ilan yun? 1,700 classroom target for this year na i-construct. 22 lang ang natapos. Bakit? Sabi ni Hindi, Congressman, ika nga General Macanas. Kumbaga, pinangako niya na yun eh. Tapos kailangan niya pantuparin. Wala naman siya sinabing tutuparin. Pangako lang yun. Diba, 1,700 na classroom pinangako. Oh, tas 22 lang natapos. Hindi niya naman siguro sinabi, General, na magpapatayo ako ng 1,700 na classroom. Tatapusin natin ito. Diba? Pangako yan. No? Wala siguro siyang pinangako. Kasi kung meron siyang pinangako, malamang ko, kahihiyan niya yan talaga. Pero tingin ko, walang pinangako yan. Kaya nga para ibig sabihin dito, di ba? Kumbaga, inano niya na, pero kailangan niya bubanto pa rin. Pinangako niya na pala, kailangan panto pa rin. Yun pala. Wala siyang sinasabi pala na, sige, papatayo ko ng 1,700 na classroom. Tutuparin ko yan. Parang gano'n. Hindi pala yung pangako kasi pinangako na nga pala niya yung 1,700 classroom. Pero syempre sa isip niya, kailangan ko ba bang tuparin? Yun yung kalinawan. ang Libeste, halos wala daw kickback sa mga classroom project. Kaya, hindi ganahan ang mga, alam mo na, hindi sila ganahan dahil halos walang kickback. Saan sila ganahan? Kaya nila iniwanan. Kita nyo yung mga yan. Diba? At kung tutusin talaga, kung meron silang amor sa taong bayan, sa mga kabataan, lalo na dyan sa mga school, sa classroom, dahil alam natin, dyan ang gagaling ang pag-asa ng bayan sa mga kabataan. Dapat yan ang isa sa talagang tinutuunan talaga, yung mga classroom, dahil napakaraming mga kabataan ang gustong mag-aral. Diba? Para sa kinabukasan. Pero anong ginagawa nila? Ganyan lang. Ika nga ni General, parang maliit lang ang kinikita. 'Di ba? Kasi kung pera-pera lang ang usapan talaga, hindi para, kung ganyan ang nangyayari na maliitan lang, hindi para asikasuhin nila yan. Pero kung talagang nasa isip nila yung taong bayan, nasa isip nilang tumulong, nasa isip nila yung kinabukasan ng bawat tao, may kitain man sila o wala, itutuloy nila yan. Kung kinakailangan mas maraming classroom pa, higit pa 1,700, gagawin nila yan. Ganyan yan. Kaya talaga mga kababayan, dapat alam nyo na sa sarili nyo nakikita nyo na talaga Kasi ito, kumbaga, lantaran Diba? Lantaran na yung nakikita natin na parang, karapat dapat pa ba yung mga taong nandito sa paligid natin? Diba? Na ganyan na lang, niloloko na lang yung mga tao. Parang ganyan na lang ang ginagawa. Doon sa mga flood control dahil may kickback malaki. Ito sa farm to market roads, may naibulgar din. Sino bang nagbulgar? Si Senator J.B. Ejercito at kahit si Senator Gatchalian. May na-find out sila ng mga ghost farm to market road projects. So ngayon, hindi na sila kasi bistado ng flood control Kaya farm to market road na naman. Grabe talaga. Farm naman, no? And then, sa BICAM, bakit pumayag ang mga senador? Kasi, binawasan nila, naging 16 billion lang pagdating sa BICAM. Halos halos wala silang kadala-dala Kung tutusin talaga, walang nangyayari dyan sa mga pasensya na, sa mga rally. Talagang hindi sila marunong makinig. Hindi nila pinapakinggan yung hinaing ng taong bayan. Talagang napakamanhid na nila sa mga nangyayari. Diba? Hindi natin alam kung anong gusto talaga nilang mangyari. Ano ba gustong gawin sa kanila ng mga tao?
'Di ba? Buti ka dinadaan sa mga peaceful rally, 'di ba? Ano ba gusto? Katulad sa Nepal, katulad sa ganon. Hindi naman ganon yung mga Pilipino. Pero kita nyo parang ano, 'di ba? Inaabuso yung mga Pilipino. Kumbaga hindi sila nadadala sa nangyayari diyan sa flood control. Yung anomalya na yan, dapat mag-iingat na sila eh. 'Di ba? Para ito talaga wala, manhid talaga sila lahat eh. I don't know compromise ba? Kasi sa final, yung napagkasunduan na budget ng DPWH, total budget, nabawasan daw ng 40%. Laking bawas. Kaya umaaray. Lumuluha si Secretary Vince Dizon. Baka masyadong nabawas flood control at dinala sa, baka ito na nga, farm to market road. Wala namang problema. Kailangan natin talaga ng farm to market roads. Kawawang mga farmers. Oh, kailangan natin talaga yan. Basta gagawin ba nila eh. Wala naman talagang problema. Basta kung doon naman talaga, mapupunta. 'Di ba? Katulad naman sa flood control project, wala din naman problema yun eh. Kahit magbababawas sila ng bilyon-bilyon kung talagang doon napupunta. Kaso nga lang ang problema eh, flood control project, wala man lang napunta, puro flood eh. Wala yung control eh. Puro flood ang nangyari. O ito, sa farm, road to farm market, eh baka puro road, walang farm. Tama ba ako doon? Ang problema lang yung pag-implement. Ayun. Dapat hindi na maulit yung nangyari sa flood control na niloloko tayo dahil yung bidding lotong Macau. Bidding kunuhay ka lang, alam na nila kung sino mananalo. At yung contractor na siguradong mananalo, automatic na yung mga kickback ibibigay niya sa mga proponents, sa mga andaming kuskus balungos nila talaga. So, ano bang kinabukasan ng ating bansa? To me, kung ako ang yung tatanungin, magtiis na lang tayo. Wala akong nakikitang alibyo. Pagdating sa kurakutan, nandyan pa rin. Kasi depende sa leader yan eh. Okay, na sinasabi ko eh, talagang wala tayong magagawa kundi magtiis na lang talaga. Di ba? Kaya nga sinabi ko kanina, kung doon talaga mapupunta sa proyektong yun, walang problema. Di ba? Pero kung hindi, yun ang problema. At saka sana magsilbing leksyon na sila, sa kanila yan eh. Dapat nga itong ginagawa nila ngayon, dapat mas lalo silang mag-ingat, mas lalo nilang ayusin yung trabaho nila. Dahil sigurado yung mata ng taong bayan, nakatitig na sa kanila. Lahat na magiging kilos nila, isang pagkakamali lang malalaman na yan. Baka hindi na malaman yan dahil sa tadhana. Malaman na ng kusa ng mga tao yan. Siyempre, mas alam natin, mas ano na yung mga tao ngayon. Mas mapagmatsyag na sa mga nangyayari. Kumbaga, siyempre, kung sila gagawa ng hindi maganda at nagpapakampante sila sa sarili nila, nako. Isa lang masasabi ko, huwag nilang galitin ng taong bayan. Baka hindi nila madala yan. Pag sabi nga nila, ang Pangulo either kasabwat siya sa kurakutan or kung hindi man siya kasabwat, sobrang hina niya, incompetent na to a point na niloloko na siya ng kanyang mga nasasakupan, hindi pa niya alam. Ako doon doon sa kasabwat, hindi ko siya pinaparatangan. Hindi ko siya medyo binibigyan ko siya ng katwiran. No? Sige, hindi ka kasabwat yan. Ganyan. Bigyan kita ng katwiran. Pero ang binibigyan ko dito, sige, dito natin ilagay na lang para hindi masyadong brutal yung pagiging mahina. Kasi kung malakas talaga, kung sinasabing malakas, 'di ba? Hindi makakalusot yung mga ganyan eh. Yung mga kurakutan, hindi makakalusot yan. Maraming matatakot sa kanya. Kaso nga lang, syempre talagang kinaya-kaya lang siya. Kaya nangyari yung ganyan. Hindi niya na ipakita yung lakas. Wala silang nakitang lakas. Kasi kung makikita ng mga yon na malakas talaga, yung namumuno, hindi sila puporma ng ganyan. Sigurado yan. Kaya ngayon na lang siya nagpapakitang gilas. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Diskurso PH. At syempre natunghayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.